Isang basong pulang alak ang dumungis sa puting kabaong ng aking ina. Sa gitna ng ulan, narinig ko ang mapang-aping tawa ni Doña Corazon, ang paglilinis daw ng dumi ng aking pagkatao. Habang ang asawa ko ay nanatiling piping saksi sa aking pagluhod sa putikan, isang apoy ang nagliyab sa aking puso. Hindi na ako ang amihan na marunong lang umiyak. Ngayon, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng alak na iyon ay babayaran ninyo ng buo. Hanggang kailan ninyo kayang itago ang katotohanan sa likod ng inyong banal na maskara? Huwag mong dungisan ang aking harapan ng iyong mga luhang walang silbi, amihan. Isang hamak na labandera lamang ang namatay, hindi isang reyna. Ang tinig ni Doña Corazon ay tila talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng malungkot na hapon sa Bulacan. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng puot at pagkasuklam, sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sinumang nakikinig. Sa gitna ng masukal na bakuran, nakatayo si amihan habang mahigpit na hawak ang isang pirasong puting tela. Ito ang telang buong magdamag niyang binurdahan ng maliliit na bulaklak ng sampagwita, ang huling regalo na balak niyang ilatag sa ibabaw ng kabaong ng kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay nagkakalyo at nanginginig pa mula sa puyat at pagod. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tila naging abo sa isang saglit. Sa harap ng maraming tao, itinaas ni Doña Corazon ang isang baso ng mamahaling alak. Sa isang mapang-uyang na ngiti, dahan-dahan niyang ibinuhos ang pulang likido sa ibabaw ng kabaong na gawa sa murang kahoy. Ang pulang alak ay gumuhit sa puting pintura ng kabaong, tila sariwang dugo na umaagos mula sa isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sinabi ng matandang babae na ito ay isang ritual ng paglilinis, isang paraan upang burahin ang sumpa ng kahirapan na dala ng pamilya ni amihan sa marangal na pangalan ng mga Montemayor. Nanigas ang buong katawan ni amihan. Ang telang hawak niya ay nahulog sa maputik na lupa, ngunit hindi niya nagawang pulutin ito. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at walang boses na lumalabas. Nararamdaman niya ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang mga pisingi, habang ang mga bulong ng mga kapitbahay ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa kanyang pandinig. Ang bawat patak ng alak na tumatama sa kahoy ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Lumingon siya sa kanyang asawa na si Rafael, umaasang makakakita ng kahit katiting na pantatanggol. Ngunit ang lalaking nangakong magiging kuta niya ay nananatiling nakayuko. Ang mga mata ay nakatuon sa sariling mga sapatos. Sumunod ka na lang kay Mama, amihan. Ang mahinang bulong ni Rafael na mas masakit pa kaysa sa panlalait ng kanyang ina. Para sa kapayapaan ng lahat, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Tila huminto ang mundo para kay amihan. Ang ulan na kanina pa nagbabanta ay nagsimulang pumatak ng marahan, humahalo sa pulang alak na nasa ibabaw ng kabaong ng kanyang ina. Ang lamig ng bawat patak ay tila humahalik sa kanyang balat. Ngunit ang mas matindi ay ang lamig na namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa bigat ng kawalang pag-asa na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang balikat. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal ng tapat? Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang anak ang kasalanan ng pagiging mahirap kahit sa harap ng kamatayan? Sa gitna ng putikan at ng malupit na tawa ni Doña Corazon, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni amihan. Ito na ba ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapakan ang kanyang danggal? O ito na ang simula ng kanyang sariling paglilibing sa babaeng dating niyang kilala? Sa bawat segundong lumilipas, ang anino ng kabaong ay tila humahaba. Nilalamon ang huling liwanag ng araw sa Bulacan, habang si amihan ay nananatiling nakatayo, nag-iisa, wasak, at tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Akala mo ba ay libre ang lahat ng tulong na ibinigay namin? Ang bawat sentimong ginastos sa ospital ng iyong ina
ay may katumbas na halaga, amihan. At ngayon, oras na para maningil ang langit. Ang tinig ni Doña Corazon ay parang hapdi ng asin sa isang bukas na sugat habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapagkainan. Sa mga sandaling iyon, abala si amihan sa pagtitiklop ng mga huling damit ng kanyang ina. Ang amoy ng paboritong pulbos ng matanda ay kumakapit pa sa mga himulmol ng tela, isang huling alaala na pilit niyang iniingatan sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Ang bawat tupi ay puno ng pagmamahal, ngunit ang katahimikan ng silid ay muling nilapastangan ng presensya ng kanyang biyenan. Ang kaibahan ng init ng alaala ng kanyang ina at ang lamig ng boses ni Doña Corazon ay tila isang malakas na agos na gustong tumangay kay amihan sa kailaliman. Dahan-dahang binuksan ni amihan ang folder. Ang kanyang mga kamay, nagasgas pa mula sa paglalaban ng mga sapin sa kama ni Rafael, ay nagsimulang manginig nang makita ang mga dokumento. Isang kasulatan ng pagsasangla ng lupa. Doon, sa ibaba ng pahina, ay nakita niya ang pirma ng kanyang ina. Ngunit ang mga kurba ng letra ay tila pilit at hindi natural. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang maliit na bahay, ang tanging pamana ng kanyang mga ninuno, ay nakapangalan na ngayon sa kapatiran ng liwanag. Naramdaman ni amihan ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib, na tila may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang hangin sa silid ay tila naglaho, at ang bawat hininga niya ay nagiging isang masakit na pakikibaka. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang isipan. Ang pag-aaruga na akala niya ay galing sa kabutihang loob ng mga Montemayor ay isa palang patibong. Ginawa nilang puhunan ang sakit ng kanyang ina upang makuha ang huling pag-aari ng kanilang pamilya. Utang na loob ang tawag dyan, hiha. Taddag ni Doña Corazon habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas sa leeg. Huwag kang magmalinis. Kung hindi dahil sa amin, matagal nang nabulok ang ina mo sa kung saang pampublikong ospital. Ngayon, huwag kang magrereklamo kung kukunin na ng kapatiran ang nararapat sa kanila. Hindi nakakako si amihan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang tanikalang dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg, sinasakalang anumang pag-asa na natitira sa kanya. Nais niyang sumigaw, nais niyang itapon ang mga papel na yon sa mukha ng mapang-aping babae. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ang hawak sa baro ng kanyang ina hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nang lumaon sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, narinig ni amihan ang isang mahinang hikbi mula sa silid-aklatan ni Rafael. Sa pag-aakalang baka kailangan siya ng kanyang asawa, dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Rafael na nakasubsob sa kanyang mesa. Ang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak na pilit nitong itinatago sa dilim. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, may hawak si Rafael na isang listahan. Hindi nakatiis si amihan at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang kaba na hindi na maipaliwanag ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang papalapit siya, unting naging malinaw ang mga nakasulat sa papel. Hindi lamang ito simpleng listahan ng mga pangalan. Ito ay listahan ng mga gona-gona at mga balo sa kanilang bayan, at sa tabi ng bawat pangalan ay may nakasulat na halaga ng lupang na ibigay sa kapatiran. Ang kanyang hininga ay napatigil nang makita ang pangalan ng kanyang sariling ina sa pinakaibaba na may pulang guhit sa tapat nito. Bakit hawak ito ni Rafael? Bakit tila ang bawat pangalan sa listahang iyon ay kwento ng isang pamilyang winasak ng organisasyong pinamumunuan ng kanyang sariling ina? Isang malamig na hinala ang gumapang sa likod ni amihan. Isang lihim na mas madilim pa sa gabi ng Bulacan. Amihan, kailangan na nating umalis. Ngayon na, bago pa magising ang lahat. Ang bulong ni Rafael ay puno ng takot. Isang uri ng pangamba na hindi kailanman narinig ni amihan sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na isinisilid ang ilang pirasong damit sa isang lumang bag. Ang bawat galaw niya ay tila hinahabol ng isang hindi nakikitang panganib. Sa labas, ang gabi sa Bulacan ay nababalot ng makapal na hamog, tila isang kumot na nagnanais itago ang mga lihim ng mansyon ng mga Montemayor. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa isang maliit na kandila na unti-unti nang nauubos ang mitsa. Lumilikha ng mga mahahabang anino sa dingding na tila mga daliri ng multong nagbabantay. Nararamdaman ni Amihan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kabang, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na sakuna. Rafael, anong nangyayari? Bakit tila tayo ay mga magnanakaw na tatakas sa sarili nating tahanan? Ang tanong ni Amihan ay halos pabulong na rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Ngunit hindi sumagot si Rafael. Sa halip, hinawakan lamang nito ang kanyang kamay ng napakahigpit. Isang kapit na tila nagsasabing ito na ang huling pagkakataon na magagawa niya iyon. Habang dahan-dahan silang bumababa sa malaking hagdanan na gawa sa Nara, ang bawat hakbang nila ay tila lumilikha ng malakas na tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang makarating sila sa malaking tarangkahan ng mansyon, biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha, at doon ay tumambad sa kanila ang tatlong lalaking nakasuot ng puting barong. Ang mga bantay ng kapatiran ng liwanag. Saan ang punta ninyo sa ganitong oras, Senyorito Rafael? Hindi ba ninyo alam na may banal na utos ang Donya na bawal lumabas ang sinuman hanggat hindi natatapos ang gabi ng pagtitika? Ang boses ni Brother Melchor, ang pinuno ng mga bantay, ay malamig at walang emosyon. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag, isang hadlang na sadyang inilagay upang pigilan ang anumang pangarap ni Amihan na makalaya. Napilitan silang bumalik sa loob. Ang bawat hakbang pabalik ay tila isang pagkatalo na dumudurog sa espiritu ni Amihan. Si Rafael ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at galit na hindi niya maibulalas. Pinilit niyang pakalmahin si Amihan at pinabalik ito sa kanilang silid, habang siya naman ay nagtungo sa opisina ng kanyang ina upang harapin ang katotohanan. Hindi mapakali si Amihan. Ang kanyang pakiramdam ay tila isang ibong nakakulong sa isang gintong hawla na unti-unting lumiliit. Nagpa siyang sumunod ng palihim, dahan-dahang naglalakad sa madilim na koridor hanggang sa makarating siya sa tapat ng opisina ni Doña Corazon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at mula sa loob ay narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na tila galing sa ilalim ng lupa. May kausap si Doña Corazon sa telepono. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pagiging relihiyoso, kundi isang purong kasamaan na nagpapatindig ng balahibo ni Amihan. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili kong anak. Masyado na siyang maraming nalalaman tungkol sa mga transaksyon ng kapatiran, ang sabi ng matanda. Ang bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Tapusin na ang panggugulo ni Rafael. Ayoko ng anumang sagabal sa darating na anibersaryo, kahit anak ko pa siya. Siguraduhin ninyong magbumukhang itong isang trahedya na walang sinuman ang makakaalam ng katotohanan. Napatakip ng bibig si Amihan. Ang kanyang buong mundo ay biglang gumuho. Ang lamig ng sahig na kanyang kinatatayuan ay tila gumagapang pait-aas sa kanyang mga binti, habang ang huling pangungusap ni Doña Corazon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sumpa na hindi niya alam kung paano pipigilan. Amihan, tandaan mo, anuman ang mangyari, ang singsing na ito ang magsisilbing proteksyon mo. Huwag mo itong iwawala, dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Ang tinig ni Rafael ay parang isang marahang daloy ng tubig, ngunit may lalim ng lungkot na tila isang babala. Sa maliit na mesa sa loob ng kanilang silid, inihanda ni Amihan ang isang simpleng hapunan. Ang amoy ng mainit na kanin at ang usok mula sa ulam ay tila nagbibigay ng pansamantalang init sa gitna ng malamig na tensyon sa loob ng mansyon. Ngunit si Rafael ay hindi halos makakain.
Ang kanyang mga mata ay pagod, napapaligiran ng itim na anino ng puyat at pangamba. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang gintong singsing sa kasal at inilagay ito sa palad ni Amihan. Isinara niya ang mga daliri ng kanyang asawa. Tila itinatago ang isang mahalagang kayamanan sa loob ng kamao nito. Isang matamis, ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Nararamdaman niya ang kakaibang kaba na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon, Rafael? Babalik ka naman, di ba? Mag-uusap pa tayo tungkol sa ating pag-alis. Ang mahinang tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Hinalikan ni Rafael ang noo ni Amihan. Isang halik na tila tumagal ng isang habang buhay. Kailangan kong ayusin ang lahat, mahal. Para sa iyo. Para sa alaala ni nanay. Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos niyon, tumayo na siya at lumabas ng silid nang hindi na lumingon pa. Pinanood ni Amihan ang paglayo ng anino ng kanyang asawa sa madilim na koridor, hanggang sa mawala ito sa kabilugan ng gabi. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Amihan. Ang bawat tik-tak ng orasan sa dingding ay tila isang malakas na pagpalus sa kanyang pandinig. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama, mahigpit na nakakuyom ang palad sa singsing na ibinigay ni Rafael. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malupit na kaaway, naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Biglang nabasag ang katahimikan nang marinig ni Amihan ang mabilis na pagtakbo ng mga yabag sa labas ng kanilang silid. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay tila isang masamang balitang nagmamadaling makarating. Pagkatapos, ay narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba at ang mga boses na nagkakagulo, puno ng pagkagulantang. Ang sasakyan, sa bangin ng sitio Maligaya. Nahulog ang sasakyan ni Senyorito Rafael. Ang sigaw ng isa sa mga tauhan ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Amihan. Nabitawan niya ang singsing, at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kaligayahan. Tumakbo siya palabas, hindi alintana ang dilim at ang lamig ng gabi. Ngunit sa hagdanan pa lamang, sinalubong na siya ng malamig at walang emosyong mukha ni Doña Corazon. Walang luha sa mga mata ng matanda, tila ba ang lahat ay bahagi lamang ng isang planong natupad. Wala na siya, Amihan. Wala nang nakaligtas sa trahedyang yon. Ang sabi ni Doña Corazon, ang boses ay patag at tila binabasa lamang ang isang ordinansa. Ang anak ko ay kinuha na ng langit dahil sa iyong kamalasan. Napaatras si Amihan. Ang kanyang mundo ay biglang nawalan ng kulay. Ang huling pangako ni Rafael ay tila isang alingawngaw na lamang sa hangin. Sa gitna ng kanyang pagluha, napansin niya ang isang maliit na detalye. Ang singsing na kanyang nabitawan kanina ay muling gumulong sa kanyang paanan. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang maliit na dugtungan sa loob nito na tila maaring buksan. Ano ang tunay na nilalaman ng singsing na iniwan ni Rafael bago siya bawian ng buhay? At bakit tila hindi nagulat si Doña Corazon sa pagkamatay ng sarili niyang anak? Ang kamatayan ni Rafael ay hindi isang kawalan, kundi isang paraan upang mas lalong magliwanag ang ating kapatiran. Ang bawat donasyong inyong ilalagay sa lalaging ito ay magsisilbing baetang ng hagdan patungo sa kanyang kapatawaran sa kabilang buhay. Ang tinig ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng peking himig ng kabanalan habang itinuturo ang isang malaking gintong mangkok na nasa paanan ng kabaong ni Rafael. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Amihan habang mahigpit na hawak ang isang tray ng kape. Ang kanyang mga mata ay lubog at namumula, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa walang humpay na pag-agos ng luha na tila ayaw ng tumigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat hakbang, habang pinagmamasdan ang mga panauhing nakasuot ng mamahaling puting barong na isa-isang naglalagay ng makakapal na sobre sa mangkok. Ang bawat kalansing ng barya at tunog ng papel na nahuhulog ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha.
isang negosyo sa gitna ng kanyang pagluluksa. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa madamdaming talumpati ng matandang babae, si Amihan ay tila isang aninong hindi pinapansin sa sarili niyang pamamahay. Nararamdaman niya ang init ng kape na tumatapon sa kanyang mga daliri. Ngunit ang sakit nito ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa ay nasa loob na ng malamig na kahoy, hindi pa man naililibing, ay ginagawa na itong kasangkapan ng sariling ina upang makakolekta ng pera mula sa mga bulag na tagasunod ng kanilang sekta. Amihan, bilisan mo ang pag-ikot. Huwag kang tatanga-tanga riyan habang ang mga bisita ay nauuhaw. Ang pabulong na bulyaw ni Sister Belen, ang kanang kamay ni Doña Corazon. Ipakita mo naman na may silbi ka sa pamilyang ito, kahit sa huling sandali ng asawa mo. Yumuko na lamang si Amihan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng tray. Ang bawat hininga niya ay puno ng amoy ng mga bulaklak ng patay at ang nakasusulasok na halimuyak ng mamahaling insenso ng kapatiran. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang bawat salitang nais ning isigaw ay tila nakabara, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog. Nang makuha ang pagkakataong mapag-isa sa kusina, dinala ni Amihan ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang itim na bestida. Doon ay naramdaman niya ang malamig na metal ng singsing na iniwan ni Rafael. Sa gitna ng dilim ng kusina, dahan-dahan niyang kinalikot ang maliit na dugtungan na napansin niya kanina. Gamit ang dulo ng kanyang kuko, pilit niyang binuksan ang lihim na bahagi ng singsing. Mula sa loob ng gintong alahas, isang napakaliit na bagay ang nahulog sa kanyang palad. Isang micro SD card. Ang maliit na itim na pirasong ito ay tila tumitibok sa kanyang kamay. May dalang bigat ng katotohanan na hindi niya akalaing hahawakan niya sa buong buhay niya. Ito ang proteksyon na sinasabi ni Rafael. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng kanyang asawa sa gitna ng madilim na kalsada. Napatitig si Amihan sa maliit na card. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Sa labas, naririnig pa rin niya ang malakas na pag-awit ng mga miyembro ng kapatiran, ang mga boses na nagpupuri sa isang Diyos na gawa sa pera at kasinungalingan. Paano niya malalaman ang nilalaman ng card na ito sa loob ng mansyong puno ng mga espiya ni Doña Corazon? At anong uri ng kadiliman ang nakatago sa likod ng mga ngiti ng mga taong nagpapanggap na nagluluksa para kay Rafael? Huwag mong ipagkatiwala ang iyong likod, kahit sa sarili mong anino, habang nasa loob ka ng bahay na ito, iha. Ang mga pader dito ay may tenga, at ang hangin ay nagdadala ng mga salita patungo sa reyna ng kapatiran. Ang tinig ni Aling Bising ay halos isang bulong, ngunit ang bigat ng bawat pantig ay tila mga batong inilalapag sa balikat ni Amihan. Sa likod ng mansyon, sa gitna ng madilim, at tila inabando ng harden, kung saan nakatambak ang mga sirang paso at tuyong dahon, lihim na nakipagkita si Amihan sa matandang hardinero. Si Aling Bising, na may mukhang puno ng mga guhit ng panahon at karanasan, ay ang tanging taong tila nagmamalasakit kay Amihan bukod kay Rafael. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa gitna ng dilim, puno ng isang uri ng talas na hindi napapansin ng mga mapagmataas na miyembro ng sambahayan. Inilahad ni Amihan ang maliit na micro SD card. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hamog, kundi dahil sa takot na baka may makakita sa kanila. Ito ang iniwan ni Rafael, Aling Bising. Nakatago ito sa loob ng kanyang singsing. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob nito. Ngunit wala akong gamit upang mabuksan ito. Wala akong laptop o teleponyo. Kinuha nila lahat mula sa akin pagkatapos ng aksidente. Pinagmasdan ng matanda ang maliit na itim na bagay. Ang kanyang mga labi ay umigting. Ang iyong asawa ay isang mabuting tao, ngunit ang kanyang kabutihan ang nagtulak sa kanya sa hukay. Kung nais mong ipagpatuloy ang kanyang sinimulan, kailangan mong maging kasing talim ng patalim, ngunit kasing tahimik ng ulap. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahang tinumo nila ang lumang silid-imbakan sa likod ng garahe. Isang lugar na bihirang puntahan
dahil sa alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, kinuha ni Aling Bising ang isang luma, ngunit gumaganang tablet. Ito ay pag-aari ng aking apo na pumanaw rin dahil sa pamemera ng kapatiran. Itinago ko ito bilang huling alaala. Gamitin mo ito. Ang sabi ng matanda. Ang tinig ay pumiyok sa pag-alala. Pagpasok ng micro-SD card sa tablet, nagliwanag ang screen, at isang serya ng mga folder ang lumitaw. Ang dibdib ni Amihan ay tila sasabog na sa sobrang kaba. Pinili niya ang unang file, isang voice recording. Habang nilalapit niya ang tablet sa kanyang tainga, ang kanyang buong mundo ay tila huminto nang marinig niya ang pamilyar at malamig na tinig. Amihan, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat para sa akin. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsisisi at pagod. Isang boses ng lalaking alam niyang nasa bingit na ng kamatayan. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong apihin ka ni Mama at ng kapatiran. Ngunit hindi ko na kayang manahimik. Nagsimulang tumulo ang luha ni Amihan. Ang mga patak ay bumabagsak sa madilim na screen ng tablet. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nakita ko ang mga dokumento, Amihan. Ang kapatiran ay isang malaking kasinungalingan. Wala silang sinasanto, walang kinikilalang awa. Kinukuha nila ang mga lupa ng mga guwaafu at mga ulila, pilit na pinapasali sa kanilang sindikato. At ang mas masakit, Amihan, ang boses ni Rafael ay tila nabulunan, may isang hagulgol na pilit pinipigilan. Pinatay nila si Nanay. Ang gamot na ibinibigay ni Mama sa iyong ina sa ospital, ito ang unti-unting lumason sa kanya upang mas mapadali ang pagkuha nila sa inyong lupa. Ang huling salita ni Rafael ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Amihan. Ang kanyang ina, ang kanyang nag-iisang kakampi na akala niya ay namatay dahil sa sakit. Pinatay pala ng mismong babaeng nagbubuhos ng alak sa kanyang kabaong. Ang awa sa sarili ay biglang naglaho. Napalitan ng isang umaalab na apoy ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Nang matapos ang recording, may napansin si Amihan na isang huling file na pinangalan ng The Ledger. Pinuksan niya ito. Ngunit bago pa man niya mabasa ang nilalaman, nakarinig sila ni Aling Bising ng mabibigat na yabag patungo sa silid-imbakan at ang pamilyar na kalansing ng mga susi ng mga bantay ng kapatiran. Ano ang nasa loob ng The Ledger na naging dahilan ng kamatayan ni Rafael? At paano makakatakas si Amihan mula sa mga bantay na ngayon ay nasa labas na ng pintuan ng lumang silid? Mabilis na itinulak ni Aling Bising si Amihan sa likod ng mga nakasalansa na sako ng lumang pataba sa pinakamadilim na kanto ng silid-imbakan. Ang malamig na bakal ng seradura ay dahan-dahang umikot at ang pintuan ay bumukas kasabay ng paghawi nang nakasisilaw na liwanag ng flashlight sa loob ng silid. Pinigil ni Amihan ang kanyang paghinga. Ang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling tuhod, habang ang pawis ng matinding takot ay tumutulo sa kanyang noo. Hinarap ni Aling Bising ang dalawang bantay nang walang bakas ng kaba. Sa isang naiinis na tinig, nagreklamo ang matanda na siya ay nagising dahil sa mga daga na nagnangatnat ng mga lumang kahoy. Pinaniwalaan ng mga bantay ang palusot ng matanda, marahil dahil sa amoy ng alikabok at kawalan ng hangin sa loob ng silid na hindi nila matagalan. Nang muling sumara ang pinto at tuluyang lumayo ang mga mabibigat na yabag, naiwan si Amihan na nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong silang napot na naglalagablab sa kanyang kalamnan. Kinaumagahan, walang bakas ng pagluha sa mga mata ni Amihan. Nagsuot siya ng isang kupas na pambahay at nagtungo sa pribadong opisina ni Doña Corazon, ang lugar na itinuturing na pinakabanal na silid sa buong mansyon. Bitbit ang isang balde ng tubig at basahan. Lumuhod siya sa sahig na gawa sa makintab na nara. Kinailangan niyang magpanggap bilang isang wasak at masunuring biyuda
dahil alam niyang ito lamang ang paraan upang makapasok sa kuta ng ahas nang hindi pinaghihinalaan. Habang pinupunasan niya ang sahig, nakatayo si Doña Corazon sa harap ng malaking salamin, inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Ang mapagmataas na tingin ng matanda ay tumama sa refleksyon ni Amihan. Linisin mong mabuti ang bawat sulok, Amihan. Baka sakaling sa paglilinis mo ng aking opisina ay mahugasan din ang kamalasang idinikit mo sa pangalan ng aking anak. Aalis ako para sa isang mahalagang pulong ng kapatiran. Ayokong makita ang pagmumukha mo pagbalik ko. Tumango lamang si Amihan at patuloy na nagpakumbaba. Ngunit sa likod ng kanyang nakayukong ulo, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nang tuluyang makalabas ang matanda at marinig niya ang pag-arangkada ng sasakyan nito palayo sa mansyon, mabilis na tumayo si Amihan. Itinapon niya ang basahan at nagtungo sa malaking mesa ng kanyang binan. Kailangan niyang mahanap ang pisikal na kopya ng The Ledger, ang mga dokumentong magpapatunay sa mga ninakaw na yaman at sa lason na ginamit sa kanyang ina. Hinalungkat niya ang mga drawer na walang kandado. Ngunit puro mga pulyetos ng panalangin ang naroon. Ang kanyang paningin ay napadako sa isang malaking painting ng kapatiran na nakasabit sa likod ng upuan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, bahagyang hinawi niya ang kwadro. Sa likod nito ay isang maliit na kahadiyero na ang pintuan ay hindi nakasara ng maayos. Tila naiwan sa pagmamadali ng matanda. Mula sa loob ay hinugot niya ang isang makapal na pulang folder. Pagbukas niya nito, tumambad sa kanya ang mga orihinal na titulo ng lupa ng mga Guafu. Kasama na ang sa kanyang ina. Ngunit ang mas nagpakilabot sa kanya ay ang isang resibo mula sa isang sikat na butika nakapangalan sa kapatiran, kung saan nakalista ang isang uri ng gamot na unti-unting sumisira sa atay. Ang eksaktong naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Nakatala bilang Holy Water Medicine. Kumuha siya ng mga litrato gamit ang tablet na ipinahiram ni Aling Bising. Bawat paglipat ng pahina ay sinasabayan ng tahimik na panunumpa ng paghihigante. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Ang yabag ng pamilyar na takong ay mabilis na palapit sa kahoy na pasilyo. Hindi pa oras upang bumalik si Doña Corazon. Nakita ni Amihan ang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Ang bakal na kumikinang bago ito tuluyang magbukas. Sa gitna ng opisina, hawak ang ebidensya ng pagpatay sa kanyang ina, naramdaman ni Amihan ang paghinto ng kanyang paghinga, habang ang malamig na boses mula sa labas ng pinto ay nag-anunsyo ng kapahamakan. May naiwan yata akong mahalagang papeles sa loob. Bakit bukas ang ilaw? Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay tila naging yelo na bumalot sa buong katawan ni Amihan. Ang tunog ng pinto na unti-unting bumubukas ay tila pag-ikot ng orasan patungo sa kanyang kamatayan. Sa isang mabilis at desperadong galaw, ibinalik niya ang pulang folder sa loob ng kahadiyero, isinara ito, at ibinalik ang painting sa tamang posisyon. Bago pa man tuluyang makapasok ang kanyang biyenan, mabilis siyang sumibad patungo sa ilalim ng malaking mesang gawa sa kamagong. Itinatago ang tablet sa loob ng kanyang damit. Pumasok si Doña Corazon sa opisina. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay tila mga palaso na tumutusok sa dibdib ni Amihan na ngayon ay nakapulupot sa madilim na espasyo sa ilalim ng mesa. Naramdaman ni Amihan ang init ng sarili niyang hininga na bumabalik sa kanyang mukha habang pinipigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Narinig niya ang pag-ikot ng kahadiyero, ang kaluskos ng mga papeles na hinahalungkat, at ang mahinang pag-ungol ng inis ng matanda. Masyado na akong nagmamadali. Nakalimutan ko pa ang tseke para sa punong wes. Ang bulong ng matanda sa sarili. Bago muling isinara ang kahadiyero at tuluyang lumabas ng silid. Nang makasiguro na wala na ang kanyang biyenan, gumapang si Amihan palabas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang pawis ay malamig na tumutulo sa kanyang likod.
Nakuha niya ang ebidensya, ngunit alam niyang hindi sapat na siya lang ang nakakaalam. Kailangan niya ng sandata. Kailangan niya ng kakampi. Ng gabing iyon, matapos ang hapunan, nagkunwari si Amihan na magtatapon ng basura sa labas ng mansyon. Sa tulo ng dilim at ng makapal na mga puno sa gilid ng eskinita, nakipagtagpo siya sa isang taong ipinakilala ni Aling Bising, si Naya Lakchamana, isang batang abogada na matagal nang naghahanap ng butas sa mga operasyon ng Kapatiran ng Liwanag, dahil ang sariling ina nito ay nabiktima rin ng kulto. Sa loob ng isang lumang sasakyan na nakaparada sa tago, ipinakita ni Amihan ang mga larawan mula sa tablet. Tiningnan ng abogada ang bawat dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong galit at tagumpay. Ito na ang hinihintay natin, Amihan. Ang mga resibong ito ay nagpapatunay na ang Kapatiran ay hindi relihiyon, kundi isang organisadong grupong kriminal na kumukuha ng pondo sa pamamagitan ng pamamaslang. Habang pinag-uusapan nila ang plano para sa nalalapit na anibersaryo ng Kapatiran, kung saan ibubunyag nila ang lahat, hindi nila namalayan na isang sasakyan ng Kapatiran ang dahan-dahang dumaan sa kalye. Ang ilaw mula sa post ay saglit na tumama sa bintana ng sasakyan ni Naya, sapat na upang makita ng nagmamaneho ang mukha ng babaeng kausap ng abogada. Kinabukasan, habang nag-aayos ng almusal si Amihan, biglang dumating si Sister Belen. Ang ngiti ng babae ay puno ng lason. Ang mga mata ay tila sa isang ahas na natagpuan ang kanyang biktima. Lumapit ito kay Amihan at marahas na hinawakan ang braso nito. May mga nakakita sa iyo kagabi, Amihan. Nakikipag-usap ka daw sa isang babaeng hindi taga rito sa isang madilim na eskinita. Ang sabi ni Sister Belen, ang bawat salita ay may diin na nagpapahiwatig ng panganib. Ano ang pinaplano mo, byuda? Akala mo ba ay makakatakas ka sa mga mata ng liwanag? Napalunok si Amihan. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kanyang lalamunan. Ang lihim na nabuo nila kagabi ay nasa bingit na ng pagkawasak bago pa man ito magsimula. At nakikita niya sa mga mata ng kanang kamay ng kanyang biyenan na hindi sila titigil hanggang hindi nila napipiga ang katotohanan mula sa kanyang sariling bibig. Wala akong kinakausap na kahit na sino, Sister Belen. Nagtapon lamang ako ng mga basag na bote na naiwan sa kusina upang hindi maging sagabal sa mga bisita. Pinilit ni Amihan na patatagin ang kanyang boses. Bagaman, nararamdaman niya ang malamig na pawis na unti-unting gumagapang sa kanyang batok. Ang mahigpit na pagkakahawak ng babae sa kanyang braso ay nag-iwan ng mapupulang marka. Ngunit, hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales ng pag-atras. Bago pa man makasagot si Sister Belen upang muling magbato ng mga bintang, isang malamig at pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon sa gitna ng pasilyo. Bitawan mo ang aking manugang, Belen. Hindi mo ba nakikitang nasasaktan ang kaawa-awang byuda? Ang paglapit ni Doña Corazon ay tila pagdating ng isang reyna sa kanyang palasyo. Ang kanyang tinig ay malambot, puno ng isang uri ng pag-aalala na alam ni Amihan ay isang purong kasinungalingan. Lumapit ang matanda kay Amihan at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Ang pagdampi ng mga daliri ng kanyang biyenan ay tila mga gumagapang nalintas sa kanyang balat, nagdadala ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin si Doña Corazon sa mga kasambahay at sa mga bantay na nakapaligid sa kanila. Ang kanyang muka ay ginuhitan ng pekeng kalungkutan. Tingnan ninyo siya. Ang labis na pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina at ng aking anak ay tuluyan ng sumira sa kanyang isipan. Ang anunsyo ng matanda, ang bawat salita ay may diin upang tumatak sa isipan ng mga nakikinig. Kagabi pa siya naglalakad ng walang sariling direksyon, nakikipag-usap sa mga anino at sa mga ligaw na aso sa labas ng tarangkahan. Ang aking manugang ay nababaliw na dahil sa pangungulila. Namilog ang mga mata ni Amihan. Ang bawat pangungusap ni Doña Corazon ay isang lubid na unti-unting itinatali sa kanyang leeg. Sinasakalang anumang katotohanang nais ning isigaw. Ito ang pinakamatalim na sandata ng kanyang biyenan.
ang burahin ang kanyang kredibilidad sa harap ng lahat. Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng bestida, naglabas si Doña Corazon ng isang maliit na lalagyan. Kumuha siya ng 2 puting tableta at inutos sa isang kasambahay na kumuha ng isang basong tubig. Kailangan mo ng tulong, amihan. Ito ang gamot na inireseta ng doktor upang pakalmahin ang iyong nag-iilusyong utak. Inumin mo ito upang makapagpahinga ka, nang hindi na lumala ang pag-imbento mo ng mga kwentong hindi totoo. Inilapit ng matanda ang mga gamot sa bibig ni amihan. Nakita ni amihan ang hugis at kulay ng gamot. Ito ang parehong itsura ng mga tabletang nakita niya sa resibo sa loob ng kahadiyero. Ang lason na sumira sa katawan ng kanyang ina. Ikinuyong ni amihan ang kanyang mga labi, mariing umiling, at sinubukan umatras. Ngunit 2 malalakas na bantay ang pumigil sa kanyang mga balika. Pinipigilan ang anumang pagkawala. Inilapit ni Doña Corazon ang kanyang muka sa tainga ni amihan. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na tanging silang 2 lamang ang nakakarinig. Isang hamak na probinsyana na inahon ko sa kahirapan, tapos ito ang igaganti mo? Gusto mong maging bida sa sarili mong kwento, amihan? Inumin mo ito kung ayaw mong kaladkarin kita, palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang damit na suot. Walang kakampi ang isang baliw. Alam ni amihan na kung siya ay manlalaban, mas lalo lamang mapapatunayan ang sinasabi nilang pagkasira ng kanyang bait. Wala siyang ibang pagpipilian. Sa pamamagitan ng manginginig na mga kamay, kinuha niya ang mga tableta at isinubo ito. Naramdaman niya ang pait ng chemical sa kanyang dila, kasabay ng malamig na tubig na ipinainom sa kanya. Ngunit sa ilalim ng paningin ng lahat, gumawa siya ng isang hakbang na magliligtas sa kanyang buhay. Itinago niya ang 2 tableta sa pinakasulok ng kanyang pisingi sa ilalim ng dila. Hindi ito nilulunok. Nagpakita ng kasiyahan si Doña Corazon. Ang kanyang ngiti ay tila isang demonyong nantagumpay. Inutos niya na ipasok si amihan sa loob ng isang bakanteng kwarto upang magpahinga. Sabay kandado ng pinto mula sa labas. Nang tuluyang marinig ni amihan ang pag-alis ng mga yabag, mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit na lababo sa loob ng banyo ng kwarto. Iniluwa niya ang mga tableta at nagmumog ng maraming beses hanggang sa mawala ang mapait na lasa ng kamatayan sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagod at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang apoy sa kanyang puso ay hindi kailanman naging ganito kaliwanag. Nakipaglaban siya sa kanyang sariling takot. Hindi siya baliw. Hindi siya susuko. Mula sa labas ng nakakandadong pinto, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Corazon, isang huling pagbabanta na nagpabagal sa pagtibok ng puso ni amihan. Kahit makatakas ka pa at ipagsigawan mo sa buong mundo ang lahat ng alam mo, amihan, sa tingin mo ba may maniniwala sa mga salita ng isang baliw na babae? Ang lamig ng sahig ay tumagos sa manipis na damit ni amihan. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalagablab. Sa loob ng madilim na kwartong pinagkulungan sa kanya, tanging ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa maliit na siwang ng bintana ang magsisilbing liwanag. Hindi ito simpleng kwarto ng mga bisita. Ito ay isang lumang silid-imbakan ng mga pinaglumaang kagamitan ng pamilya Montemayor na matagal nang inabandona, amoy alikabok at nabubulok na kahoy ang sumasalubong sa bawat paghinga niya. Habang pilit na inaaninag ang paligid upang maghanap ng anumang bagay na maaaring magamit na sandata o pantakas, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na tila umangat mula sa pagkakapako. Gamit ang kanyang mga daliri na namamanhid sa lamig at pagod, buong lakas niyang inangat ang makapal na tabla. Sa ilalim nito ay may isang nakatagong espasyo na naglalaman ng isang lumang kahon na binalot ng makapal na sapot ng gagamba. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon.
Sa loob nito ay isang makapal na diary na balot sa lumang balat ng hayop. Ang mga pahina ay naninilaw na sa kalumaan. Inalapit niya ito sa sinag ng buwan. Ang mga letra ay isinulat gamit ang kumukupas na tinta. Ngunit malinaw pa rin ang pangalan sa unang pahina. Don Roman Montemayor, ang yumaong ama ni Rafael. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat. Ang bawat pahina ay tila isang mabigat na kumpisal ng isang kaluluwang matagal nang sinusunog sa impyerno dahil sa pagkonsinti. Nakasaad doon kung paano nagsimula ang lahat. Maraming dekada na ang nakalipas. Hindi tayo mga sugo ng Diyos, Corazon. Tayo ay mga magnanakaw na nakabihis ng puti. Ang nakasulat sa isang pahina na tila idiniin ng husto ang pluma dahil sa matinding galit at pagtutol ng sumulat. Naalaman ni Amihan na bago pa man maging Santa Santita si Doña Corazon, ang pamilya nito ay baon sa utang dahil sa mga illegal na pasugalan at negosyo ng pag-angkin ng mga lupain. Upang maiwasan ang mga awtoridad at makapagpatuloy sa pag-angkin ng yaman ng hindi pinaghihinalaan, inimbento ni Corazon ang kapatiran ng liwanag. Ginamit nila ang kahirapan at desperasyon ng mga tao sa Bulacan bilang puhunan. Ang mga himala at pagpapagaling na nagpasikat sa kanilang sekta ay isang malaking palabas at panlilinlang. Nilalason nila ng palihim ang mga tao sa kanilang komunidad, siya kanila bibigyan ng banal na lunas na walang iba kundi ang mismong gamot na panlaban sa lason, kapalit ng habang-buhay na donasyon at paglilipat ng mga titulo ng lupa. Ang hininga ni Amihan ay tila napidpid sa kanyang lalamunan. Ang kapatiran ay hindi kailanman naging isang relihiyon. Ito ay isang sindikato, isang organisadong pamilya ng mga kriminal na gumagamit ng krus at rosaryo upang pagtakpan ang kanilang walang awang pagpatay, pandarambong at money laundering. Ang dugo ng kanyang ina at ang kamatayan ni Rafael ay hindi isang sumpa ng kamalasan, kundi bahagi lamang ng isang mahabang kasaysayan ng kasamaan. Isinara ni Amihan ang lumang diary at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit, idinikit ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang pagkamuhi na nararamdaman niya para sa kanyang biyenan ay umabot sa isang antas na hindi niya inaakalang. Kaya niyang maramdaman. Nawala ang takot at awa sa sarili. Pinalitan ito ng isang malamig at matapang na determinasyon. Alam na niya ang buong katotohanan, ang pinakaugat ng puno ng kasamaan. Ito ang gagamitin niyang palakol upang putulin ang imperyo ng mga Montemayor. Ngunit ang kanyang pag-aalab ng loob ay biglang naputol. Mula sa labas ng pintuan ng kwarto, umalingaw-ningaw ang mabibigat na yabag ng ilang kalalakihan. Narinig niya ang pag-ikot ng metal sa seradura na naghuhudyat ng muling pagbubukas ng pinto. Mula sa kabilang panig, isang malamig at malalim na lalaking boses ang nagsalita. Puno ng banta na nagpatayo sa mga balahibo ni Amihan. Dalhin ninyo ang baliw na babaeng yan sa kakahuyan. Sabi ni Doña Corazon, hindi na siya dapat abutin ng sikat ng araw bukas. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang dalawang malalaking lalaki. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa kanilang mga mukha, nagpapakita ng mga matang walang awa at walang kaluluwa. Hawak ng isa ang isang mahabang lubid, habang ang isa naman ay may malamig na ngiti na nagbabadya ng isang walang awang pagpaslang. Umatras si Amihan hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Mahigpit niyang niyakap ang diary ni Don Roman sa kanyang dibdib. Itinago ito sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang damit. Ito ang kanyang nag-iisang sandata, ang katotohanang magpapalaya sa mga kaluluwang winasak ng mga Montemayor. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga lalaki palapit sa kanya, isang himala ang nangyari. Ang buong mansyon ay biglang binalot ng isang napakakapal na kadiliman. Ang lahat ng ilaw ay namatay kasabay ng pagkawala ng ugong ng mga kable ng kuryente. Sa gitna ng kalituhan ng dalawang bantay na nag-uumpisang magsisigawan at magkapaan sa dilim, narinig ni Amihan ang isang pamilyar at mahinang kaluskos
mula sa maliit na bintana sa likurang bahagi ng kwarto. Doon, sa siwang ng mga tinanggal na bakal na rehas, ay ang anino ni Aling Bising. Ang matandang hardinero ay pilit na iniaabot ang kanyang kulubot, ngunit matatag na kamay. Walang pag-aalinlangan, umakyat si Amihan sa mga lumang kahon at ipinuslit ang kanyang sarili palabas ng bintana. Ang mga matutulis na gilid ng kahoy at bakal ay sumugat sa kanyang mga braso at binti, ngunit ang hapdi ay hindi niya inalintana. Ang tanging mahalaga ay makalayo siya bago muling bumalik ang liwanag. Nang makatuntong siya sa maputik na lupa ng hardin, mabilis siyang itinulak ni Aling Bising patungo sa makapal na kakahuyan sa likod ng asyenda. Tumakbo si Amihan ng walang lingon-lingon. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha at ang matutulis na bato ay sumusugat sa kanyang mga paang walang sapin. Ang kanyang paghinga ay tila nagliliyab na apoy sa kanyang lalamunan. Ngunit ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang hakbang patungo sa hustisya para sa kanyang ina at asawa. Narating niya ang dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang sasakyan na nakapatay ang mga ilaw. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Abogada Naya Latchamana. Agad na pumasok si Amihan, nanginginig at basang-basa ng pawis at hamog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang kakaibang tapang. Inilabas niya ang lumang diary mula sa kanyang damit at inilapag ito sa mga kamay ng abogada. Dahan-dahang binuksan ni Naya ang maliliit na ilaw sa loob ng sasakyan at sinimulang basahin ang mga pahina. Habang lumilipas ang mga minuto, ang ekspresyon ng abogada ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang ngiting tagumpay. Ang mga letrang isinulat ni Don Roman ay ang huling pako sa kabaong ng kapatiran ng liwanag. Samantala, sa loob ng mansyon, nakatayo si Doña Corazon sa harap ng bukas na bintana ng kanyang opisina. Kaharap niya ang mga bantay na nakayuko dahil sa takot matapos ibalita ang pagtakas ng byuda. Sa halip na magalit, isang mapagmataas na halahak ang lumabas sa mga labi ng matandang babae. Para sa kanya, ang pagtakas ni Amihan ay patunay lamang ng pagkabaliw at kaduwagan nito. Wala sa kanyang hinagap ng babaeng inaakala niyang mahina, ay bitbit na ang mismong kaluluwa ng kanyang madilim na imperyo. Inutusan niya ang mga tauhan na linisin ang buong paligid at huwag nang intindihin ang isang baliw na asong naglalagalag sa labas. Bumalik ang eksena sa loob ng sasakyan ni Naya. Ang madaling araw ay unti-unti nang nagpipinta ng kulay, kahel at asul sa kalangitan ng Bulacan. Tiningnan ng abogada si Amihan, hindi na bilang isang kaawa-awang biktima, kundi bilang isang matapang na kasangga. Tiniklop ni Naya ang diary at humawak ng mahigpit sa manibela. Amihan, ang mga ebidensyang hawak natin na yon ay sapat na upang hindi na muling masikatan ng araw si Doña Corazon. Ang seryosong pahiwatig ni Naya habang tinitingnan ang mensahe sa kanyang telepono mula sa mga lihim na investigador na kanilang kaalyado. Hinarap niya ang byuda at nagbigay na isang balitang magpapabago sa lahat. Handa na ang lahat para sa anibersaryo bukas. Ang entablado ng kanilang kasinungalingan ay magiging mismong hukay ng kanilang pagbagsak. Ang buong plaza sa tapat ng malaking simbahan ng Kapatiran ng Liwanag ay napupuno ng mga sasakyang kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga miyembro na nakasuot ng malilinis na puting barong at mga Filipiniana na pinalamutian ng mga gintong krus ay naguunahan sa pagpasok upang saksihan ang ika-10 anibersaryo ng kanilang sekta. Sa pinakaunang hilera ng mga upuan, nakaupo ang mga kilalang politiko, mga negosyante, at higit sa lahat, ang mga walang muwang na pamilya na patuloy na nag-aalay ng kanilang huling sentimo upang makatanggap ng banal na pagpapala. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Corazon. Ang kanyang puting damit ay napapalamutian ng mga perlas na tila mga luhang ninakaw mula sa kanyang mga biktima. Ang kanyang ngiti ay perpekto,
isang maskara ng kabanalan na maingat niyang inihubog sa loob ng maraming taon. Hawak ang mikropono, nagsimula siyang magtalumpate tungkol sa sakripisyo, kaligtasan, at ang patuloy na pag-agos ng grasya sa mga nagbibigay ng kanilang yaman sa kapatiran. Ang kanyang mga salita ay tila mga awit ng sirena na bumibihag sa kaisipan ng lahat ng naroroon. Sa kabilang dako, sa isang madilim na sulok ng itaas na palapag ng simbahan, kung saan naroon ang silid ng mga kontrol sa audio at video, lihim na pumasok sina Amihan at Naya. Gamit ang mga pass na nakuha ni Naya mula sa isang tiwaling tauhan ng kapatiran, narating nila ang control room nang walang kahirap-hirap. Nakaupo si Amihan sa harap ng napakaraming mga pindutan at monitor. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig lamang sa takot sa harap ng kanyang biyenan, ay ngayon ay matatag at puno ng paghihigante. Pagsapit ng hurok ng seremonya, itinaas ni Doña Corazon ang kanyang mga kamay patungo sa malaking krus. Humihiling ng isang senyales mula sa langit upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ipadala ninyo ang liwanag at ang tinig ng mga banal na kaluluwa upang magpatotoo sa ating kalinisan. Ang malakas niyang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ito na ang sandaling hinihintay ni Amihan. Pinindot niya ang huling switch sa control panel. Isang biglang paghinto ng lahat ng kagamitan sa loob ng simbahan ang naganap. Ang malalaking ilaw na nakatutok kay Doña Corazon ay nag-umpisang kumurap ng mabilis. Lumilika ng isang serye ng nakasisilaw at nakakatakot na mga anino sa buong entablado. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa kalituhan. Ngunit ang tunay na himala ay hindi ang pag-ilaw ng mga bombilya mula sa malalaking speaker na nakakalat sa buong paligid. Hindi mga awit ng papuri ang narinig ng mga tao, kundi isang pamilyar at basag na boses ng isang lalaki. Ang boses na nagmumula sa kailaliman ng kadiliman. Ang boses ng yumaong anak. Amihan, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat para sa akin. Natigil sa paghinga si Doña Corazon. Ang mikropono ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang panginginig na mga kamay. Ang bawat salita ni Rafael na nagmumula sa audio recording ay sumasabog sa loob ng simbahan na tila mga bumbang sumisira sa pundasyon ng kanyang kasinungalingan. Narinig ng libu-libong miyembro kung paano inamin ni Rafael ang pagnanahaw ng kapatiran sa mga lupa ng mga balo. Narinig ng lahat kung paano ibinunyag ng kanyang sariling anak ang paglason sa mga inosenteng tao upang makuha ang kanilang kayamanan. Narinig ng lahat ang pangalan ni Doña Corazon na binanggit bilang isang mamamatay tao. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga sigawan. Ang ilang mga miyembro, lalo na ang mga biktima ng holy water medicine, ay nagsimulang umiyak sa paggamuhi at tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang entablado ng kabanalan ay biglang naging isang paglilitis ng bayan. Sa gitna ng kaguluhan, umikot si Doña Corazon sa kanyang mga bantay. Ang kanyang mukha ay pumupula sa galit at takot na hindi niya kailanman naipakita sa publiko. Patayin ninyo ang mga speaker! Hanapin ninyo kung sino ang gumagawa nito! Ang kanyang nanginginig na utos habang pilit na pinapakalma ang mga taong nagsisimula ng mag-aklas. Ngunit ang himala ay hindi pa tapos. Sa itaas, binuksan ni Amihan ang microphone na konektado sa buong simbahan. Ang kanyang boses, hindi na ang tinig ng isang natatakot na labandera, kundi ang tinig ng isang inang naghihiganti para sa kanyang ina at asawa, ay pumailan lang sa hangin. Hindi ang mga banal na kaluluwa ang naririnig ninyo ngayon, Corazon, kundi ang sigaw ng mga inosenteng ginawa mong puhunan para sa iyong kasakiman. Ang boses ni Amihan ay tila isang malamig na hangin na biglang magpahinto sa kaguluhan sa loob ng simbahan. Ang lahat ng mga mata, kasama na ang mga nag-aalab na paningin ni Doña Corazon, ay napalingon patungo sa pinakamataas na balkonahe kung saan nakatayo si Amihan. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas at maruming damit. Siya ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang takot,
kundi isang purong at hindi matinag na paninindigan. Tingnan ninyo ang babaeng nasa harap ninyo. Ang patuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking gusali. Itinuturo niya sa inyo ang daan patungo sa langit, ngunit ang mga kamay niya ay puno ng dugo ng mga taong natiwala sa kanya. Ang banal na lunas na binibili ninyo ng mahal ay ang mismong lason na unti-unting sumisira sa inyong mga katawan at sa inyong mga mahal sa buhay. Kasabay ng kanyang mga salita, pinindot ni Naya ang isang serya ng mga pindutan sa control panel. Sa malalaking LED screen na kanina'y nagpapakita ng mga mapagpanggap na himala, biglang lumitaw ang mga ebidensya. Ang mga titulo ng lupa na may pinekeng pirma, ang talaan ng mga pondong inilipat sa mga personang na bank account ni Doña Corazon, at ang pinakamabigat sa lahat, ang resibo ng mga nakalalasong gangot at ang mga pahina mula sa diary ni Don Roman na nagdedetalye ng buong kasaysayan ng sindikato. Ang bawat larawang lumalabas sa screen ay sinasabayan ng mga paghikbi at mga sumpa mula sa mga biktima sa ibaba. Isang matandang babae na ibinenta ang kanyang nag-iisang kalabaw para makabili ng gamot para sa asawa na kalaunan ay namatay rin, ay sumugod patungo sa entablado at inihagis ang kanyang mga rosaryo sa mukha ni Doña Corazon. Nawala ang poise at kapangyarihan ng matandang reyna ng kapatiran. Pilit niyang inaabot ang mikroponong nahulog upang magpaliwanag. Ngunit ang mga bantay niya mismo ay naguguluhan na. Ang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang isang matandang babae na desperadong kumakapit sa isang kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Mga sinungaling. Mga ginawa lamang ito ng isang baliw na babae para sirain ang pangalan ng kapatiran. Ang sigaw ni Doña Corazon ay naging isang matinis na pag-iyak. Ngunit wala nang sinuman ang nakikinig. Ang mga miyembro na kanina'y nag-aabuloy ng pera ay ngayon ay nagtutulakan patungo sa entablado upang hingin ang kanilang hustisya. Sa kalagitnaan ng gulo, ang malalaking pintuan ng simbahan ay biglang bumukas. Hindi mga bagong miyembro ang pumasok, kundi mga unipormadong pulis na pinangungunahan ng hepe ng pulisya mula sa Kapitolyo, na lihim na nakipag-ugnayan kay Naya. Ang mga ilaw ng kanilang mga sasakyan ay nagbigay ng isang bagong uri ng liwanag sa loob ng madilim na kuta ng panlilinlang. Habang pinopusasa ng mga pulis ang kanyang mga tauhan, pilit na umatras si Doña Corazon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-asa. Tumingala siya muli kay Amihan. Sa isang huling desperadong pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon, ginamit niya ang kanyang paboritong sandata. Amihan, naisip mo ba kung ano ang mararamdaman ni Rafael kung nakikita niyang sinisira mo ang pangalan ng pamilyang nagpakain sa inyo? Ang sigaw ng matanda, isang huling lason na ibinato pataas. Ngunit hindi na tinag si Amihan. Tiningnan niya pababa ang babaeng pumatay sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, at sa huling pagkakataon, siya ang nagbigay ng hatol. Ang tanging pinagsisisihan ni Rafael bago siya mamatay ay ang hindi niya pagtapos sa iyong kasamaan ng mas maaga, ang malamig na sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay walang anumang awa. Tapos na ang paghahari ng iyong mga kasinungalingan. Mula ngayon, ikaw ang magbabayad ng lahat ng utang na loob. At habang dahan-dahang pinupusasa ng mga awtoridad ang nanginginig na mga kamay ng kanyang binan, isang lalaki na may suot na simpleng polo, ang palihim, na umalis mula sa likod ng mga upuan, hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ebidensyang nakita nila sa araw na iyon. Isang tao na hindi inaasahan ni Amihan na naroroon, ang himpilan ng pulisya ay napuno ng mga nagrereklamong pamilya. Ang malamig na bakal ng selda ay tila isang malupit na paalala na ang kapangyarihan ay hindi panghabang buhay. Sa loob ng pinakamadilim na bahagi ng piitan, nakaupo si Doña Corazon. Wala na ang kanyang mamahaling perlas at puting barong. Pinalitan ito ng isang simpleng damit
na nangangamoy ng pawis at pagkatalo. Ang kanyang mapagmataas na ulo ay nakayuko, ang mga mata ay nakatitig sa sahig, na tila sinusubukang unawain kung paano gumuho ang kanyang imperyo sa loob lamang ng isang umaga. Sa labas ng rehas, nakatayo si Amihan. Hindi siya naparoon upang maningil pa ng luha, kundi upang tapusin ang isang kabanata ng kanyang buhay na masyadong matagal na siyang ibinalanggo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang tahimik na lakas. Isang patunay na ang dating aliping sinisiil ay ngayon ay nagmamay-ari ng kanyang sariling kalayaan. Dumating ako upang sabihin sa iyo na ibalik na ang mga titulo ng lupa sa mga nararapat na may-ari. Ang panimula ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng hindi natitinag na paninindigan. Ang mansyon na ipinagmamalaki mo ay kasalukuyang iniimbestigahan, at ang lahat ng yaman na ninakaw mo sa pangalan ng pananampalataya ay mapupunta sa mga taong iyong sinira. Dahan-dahang inangat ni Doña Corazon ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, isang ahas na tinanggalan ng pangil, ngunit nananatiling mapanganib. Magdiwang ka na ngayon, Amihan, ngunit tandaan mo, wala kang dugong Montemayor. Wala kang pamana na maiiwan. Habang buhay kang magiging isang hamak na probinsya ng nakikisilong lamang sa aming anino. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Ang pamanang iniwan mo ay dugo at luha. Wala akong planong ipagpatuloy yon. At para sa iyong kaalaman, ang pangalan ng aking ina, ang babaeng tinawag mong hamak na labandera, ay ang magiging pangalan ng bagong sentro ng pag-asa na itatayo mula sa mismong pondong ninakaw mo sa amin. Tinalikuran ni Amihan ang kanyang biyenan. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pagtanggal ng mabibigat na kadenang nakagapos sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Nang lumabas siya ng presento, sinalubong siya ni Naya. Ang abogada ay may hawak na isang familiar na maliit na bag na naging dahilan ng panandaliang pagtigil ng paghinga ni Amihan. Ibinigay ito ng isang lalaking lumapit sa amin bago tayo umalis sa simbahan. Ang paliwanag ni Naya, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at konting kalungkutan. Amihan, ang lalaking yon. Siya ang nag-imbestiga sa aksidente ni Rafael. Sinabi niya na bago nangyari ang aksidente, nag-iwan si Rafael ng isang huling bilin para sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan nang buksan niya ang bag. Sa loob ay isang lumang sobreng naglalaman ng mga personal na dokumento, ilang maliliit na gamit ni Rafael, at isang sulat na isinulat sa sariling kamay ng kanyang asawa. Ang papel ay may mga mansa ng luha at pagmamadali. Binasa ni Amihan ang sulat. Ang bawat salita ay tila isang pamilyar na yakap mula sa kabilang buhay. Mahal kong Amihan, kung nababasa mo ito, alam kong nagtagumpay ka. Ngunit alam ko rin na hindi na kita masasamahan sa iyong bagong simula. Nais kong malaman mo na hindi ako namatay dahil sa sumpa, kundi dahil pinili kong iligtas ka. Ang listahang iyon, ang diary, lahat ng iyon ay matagal ko nang itinago. Hinintay ko lang ang tamang pagkakataon upang makakuha ng sapat na ebidensya bago tayo tumakas. Ngunit huli na ang lahat para sa akin. Mahal na mahal kita, Amihan. Patawarin mo ako sa aking pagiging duwag, ngunit naging matapang ako sa huli para sa iyo. Gamitin mo ang lahat ng lakas na ito upang mabuhay, hindi lamang para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Ang mga huling patak ng luhang inipon ni Amihan sa kanyang dibdib ay malayang umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang luha ay hindi dahil sa pait ng kawalan, kundi dahil sa pagtanggap ng isang malalim at hindi mapapantayang pagmamahal. Ang lalaking akala niyang walang ginawa upang ipagtanggol siya, ay siya palang naghanda ng daan patungo sa kanyang kaligtasan. Nang gabing iyon, hindi bumalik si Amihan sa marangyang mansyon ng mga Montemayor. Umuwi siya sa isang maliit na inuupahang kwarto. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nakatulog siya ng may kapayapaan.
handang harapin ang isang bukas na walang halong takot. Sa kabilang banda, sa ilalim ng sahig ng dating kwarto ni na Amihan at Rafael, mayroon pang isang lihim na hindi pa natutuklasan, naghihintay ng tamang panahon upang tuluyang baguhin ang nalalabing kinabukasan ni Amihan. Isang buwan matapos ang pagbagsak ng kapatiran, bumalik si Amihan sa mansyon ng mga Montemayor para sa huling pagkakataon. Ang malaking bahay na dati ay nag-uumapaw sa yabang at peking kabanalan ay ngayon ay balot ng nakabibinging katahimikan. Wala na ang mga mamahaling kasangkapan na kinumpiska ng gobyerno. Ang mga pader ay tila mga saksi na napipinang panahon, nagmamasid sa paglalakad ng babaeng dati nilang inalipin. Ngunit ngayon ay nagbabalik bilang isang malayang kaluluwa. Tiyak ang kanyang mga hakbang patungo sa lumang silid na naging saksi sa kanyang mga luha at sa mga lihim na pangarap nila ni Rafael. Naalala niya ang huling pahiwatig na naiwan sa kanyang isipan. Isang pakiramdam na may isang piraso pa ng nakaraan na kailangan niyang bawiin. Lumuhod siya sa tabi ng haligi ng kanilang lumang kama. Gamit ang kanyang mga daliri, kinapa niya ang mga tabla ng sahig hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagi na bahagyang umaaangat kaysa sa iba. Nang pilitin niyang buksan ito, bumulaga sa kanya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng kamagong. Nang buksan niya ang kahon, hindi ginto o mamahaling alahas ang kanyang nakita, kundi isang bank passbook at isang titulo ng lupa. Ang lupain ay hindi matatagpuan sa Bulacan, kundi sa isang tahimik na tabing dagat sa Zambales. Sa ibabaw ng mga papeles ay may isang maliit na piraso ng papel na may pamilyar na sulat kamay ni Rafael. Para sa ating magiging pamilya, malayo sa anino ng aking ina at sa mga kasalanan ng nakaraan. Dito, ikaw ang magiging reyna ng sarili nating tahanan. Napahagulgol si Amihan habang mahigpit na niyayakap ang kahon sa kanyang dibdib. Ang bawat pagpatak ng kanyang luha ay tila paghugas sa huling natitirang sakit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa na tila yumayakap sa kanya mula sa kabilang buhay. Hindi siya kailanman pinabayaan ni Rafael. Palagi itong nag-iisip ng paraan upang bigyan siya ng isang ligtas at payapang kinabukasan. Lumipas ang mga buwan. Ginamit ni Amihan ang lupang nabawi mula sa sindikato at ang ipon ni Rafael upang itayo ang bahay ng pag-asa. Hindi ito isang marangyang palasyo, kundi isang mainit at ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang naging biktima ng kapatiran at ng iba pang uri ng pang-aabuso. Ang mga pader na dati ay nakakulong sa kanila ay napalitan ng mga bintanang bukas para sa sariwang hangin at sikat ng araw. Sa malawak na bakuran, tinuruan ni Amihan ang mga kababaihan ng iba't ibang hanapbuhay. Kabilang na ang pagbuburda ng mga bulaklak, upang muli nilang maitayo ang kanilang mga sarili ng walang inaasahang sinuman. Sa araw ng formal na pagbubukas ng kanlungan, maagang gumising si Amihan. Nagsuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng sariwang hangin. Naglakad siya patungo sa sementeryo, habang ang kalangitan ay unti-unti pang nagkukulay kahel at ginto. Nagbabadya ng isang magandang umaga. Sa harap ng magkatabing puntod ng kanyang ina at ni Rafael, inalapag niya ang 2 kwintas na gawa sa mga sariwang bulaklak ng sampaguita. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay pumuno sa hangin, tila isang matamis na alay na nagdadala ng kapayapaan. Malaya na ako, Inay Rafael, ang pabulong na wika ni Amihan, habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na marmol ng kanilang mga lapida. Wala nang alak na dudungis sa ating pangalan. Ang bawat luha na ipinatak natin ay naging ulan na nagdilig sa isang bagong pag-asa. Masaya na ako. At alam kong, kasama ko kayo sa bawat paghinga ko. Tumayo siya at humarap sa silangan. Pinagmamasdan ng pag-angat ng araw sa abot tanaw. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang mga anino ng kahapon ay tuluyan ng naglaho, naiwan ang isang babaeng buo, matapang,
at handang yakapin ang isang kinabukasang siya mismo ang gumuhit. 2 taon ko tapos gumuho ang huwad na imperyo ng kapatiran ng liwanag, si Amihan ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang maliit na bahay sa tabing dagat ng Zambales. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang oyayi ng kalikasan na nagdadala ng walang kapantay na katahimikan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Malayo sa nakasusulasok na amoy ng insenso at kasinungalingan na pumuno sa kanyang mga nakaraang taon. Madalas siyang tanungin ng mga kababaihan sa bahay ng pag-asa kung napatawad na ba niya ang mga taong gumawa ng labis na sakit sa kanyang buhay. Sa bawat pagkakataon, isang banayad ng ngiti ang isinasagot ni Amihan. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang pagbabalik sa dati o paglimot sa mga sugat ng nakaraan. Ito ay ang matapang na pagpapasya na pakawalan ang galit at pot upang hindi na muling maging bilanggo ni Doña Corazon. Hindi na niya kinapupuutan ang matandang babae na ngayon ay nagdurusa sa malamig na rehas ng bilangguan. Iniwan na niya ang hatol sa batas ng tao at sa universo. Napatawad na rin niya si Rafael dahil alam niyang, sa kabila ng takot nito, ang pagmamahal nito ang nag-iwan ng susi upang makatayo siya ngayon sa sarili niyang mga paa. At higit sa lahat, napatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pagiging mahina at kamit-puhunan. Ang kapayapaan na tinatamasa ni Amihan ngayon ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng layunin sa buhay. Sa tabi ng kanyang bahay, ang mga tanim na sampagwita ay malulusom na namumulaklak. Ang bawat puting talulot ay sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Ang bawat gabi ay hindi na pinupuno ng takot, kundi ng mahimbing na tulog at pasasalamat sa isang bukas na siya mismo ang nagmamay-ari. Ang kanyang paglalakbay ay nag-iwan ng isang mahalagang aral para sa lahat ng nakasaksi sa kanyang kwento. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa ingay ng kanyang paghihigante, kundi sa tahimik na katatagan ng kanyang paninindigan. Ang dangal ay hindi isang bagay na maaring itapon ng iba sa putikan, dahil hanggat may natitirang katotohanan at pagmamahal sa sarili, palaging may kakayahan ang bawat tao na bumangon at muling buuin ang kanyang sarili. Pinagmasdan ni Amihan ang malawak na karagatan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Walang takot, walang pagsisisi, tanging pasasalamat lamang ang natitira sa kanyang puso. Siya ay si Amihan Dalisay. Hindi na ang api at biktima, kundi ang babaeng lumaban, nagtagumpay, at tuluyan ng nakatagpo ng kanyang sariling payapang bukas.